Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan natin ang kwentong ito, may iba't ibang pusong nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Pero iisang hinahanap, isang istoryang tatagos sa damdamin. Sa isang tahimik ngunit unti-unti nang naluluma na bayan ng San Roque, may isang bahay na matagal nang nakatayo sa dulo ng isang makipot ngunit sementadong alsada. Noon, iyon ang bahay na kinaiinggitan ng marami. Malapad ang bakuran, may lumang hardin sa gilid, may bakal na gate na may inukit pang initials ng mag-asawang unang nagtayo noon. Pero habang tumatagal, tulad ng maraming tahanang iniwan ng panahon, unti-unti rin itong kumupas. Ang dating matingkad na pintura sa dingding ay naging mapusyaw. Ang mga bintana ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat at ang mga halaman sa hardin ay tila hindi na rin nadidiligan ng maayos. Sa loob ng bahay na iyon naninirahan si Sabelina Montenegro o mas kilala ng lahat bilang si Tia Hinsabel, isang biyudang minsang kinakakakutan at nirerespeto sa bayan dahil sa tapang niyang magpatakbo ng negosyo. May mga paupahan siyang apartment sa kamilang barangay, 2 pwesto sa palengke at isang lupang matagal nang gusto bilhin ng mga negosyante mula sa syudad. Marami ang nagsasabi na kahit matanda na siya, nananatili pa ring matalas ang isip niya. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, nag-iba ang lahat. Lumalakas ang rayuma, bumibigat ang paghinga, at madalas ay inaatake siya ng panhihina. Hindi pa siya tuluyang nakaratay pero alam ng mga nakakakita na hindi na siya ang dating matatag na si Isabel na kayang mag-utos sa 10 tao sa iisang tingin lang. Sa kabilang bayan naman, sa isang maliit at inuupahang silid na halos kasya lang ang isang papag, isang luma nguit malinis na aparador at maliit na kalan, naninirahan si Maylin Vergara. Sa edad na 27, marami na siyang pinagdaanan kaysa sa kaya ng ibang babae sa buong buhay nila. Hindi siya palasalita. Hindi rin siya sanay humingi ng tulong. Sanay siyang kumayod, magtiis, at manahimik kahit masakit na. Noong nabubuhay pa ang kanyang inang si Lourdes, madalas niyang marinig ang pangalan ni Tia Hinsabel. Kahit mataray ang kapatid ko minsan, mabait yan pagdating sa utang na loob, sabi noon ng kanyang ina habang nagtatabas ng gulay sa kusina. Hindi pa yun gaanong naiintindihan ni Maylin noong bata siya. Ang alam lang niya, bihira silang magkita-kita ng mga kamag-anak nila mula sa panig ng kanyang ina dahil may kanya-kanya ng buhay ang lahat. At habang ang ilan ay umasenso, si Lourdes naman ay naiiwang namuhay ng payak, halos kapusin sa pang-araw-araw pero pilit pa ring itinaguyod ang anak. Huminto si Maylin sa pag-aaral nang magkasakit ng malubha ang kanyang ina. Nagtrabaho siya kung saan-saan, minsan sa maliit na karinderya bilang tagahugas ng pinggan, minsan sa patahian bilang tagaputon ng sinulid, minsan bilang tagabantay ng anak ng kapitbahay tuwing may raket ito sa palengke. Wala siyang inireklamo. Kahit gabi-gabi siyang umuuwi na masakit ang likod at namamaga ang paa, tinitiis niya. Ang mahalaga, may pambili ng gamot at lugaw para sa kanyang ina. Ngunit dumating ang araw na hindi na rin kinaya ni Lourdes. Isang tahimik na umaga iyon. Walang ulan, walang hangin, halos walang ingay sa labas, nang huling huminga ang kanyang ina habang hawak ang kamay niya. Wala nang mas masakit para kay Maylin, kundi ang maramdamang lumamig ang palad ng isang-isang taong buong buhay niyang nabing sandigan. Ilang buwan matapos mailibing ang kanyang ina, lalo pang naging mabigat ang mundo. Naubos ang kaunting ipon. Ang inuupahang silid ay hindi na niya mabayaran ng maayos. Hindi rin sapat ang kinikita niya sa paminsan-minsang labada. Kaya nang isang hapon ay dumating ang matandang driver ni Tia Hinsabel na si Mang Roman, halos hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Maylin, sabi ng matanda habang hawak ang kupas na sombrero, pinapasabi ni Tia Hinsabel mo kung maaari raw, samahan mo muna siya sa bahay. Kailangan raw kita. Napatigil si Maylin. Ako po? Bakit ako? Napabuntong hininga si Mang Roman. Hindi ko rin alam lahat, pero ikaw talagang pinasundo. Sinabi niya, kung may mag-aalaga raw sa kanya, gusto niya yung taong marunong magtiis at hindi nagbibilang ng kapalit. Sa unang tingin, parang simpleng pakiusap lang iyon, pero para kay Maylin, mabigat ang kahulugan. Wala na rin naman siyang ibang mapuntahan. Gayunman, hindi siya agad pumayag.
Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang baka hindi siya tanggapin ng ibang tao sa bahay. May mga anak po si Tiyahing Sabel, hindi ba? Maingat niyang tanong. Meron, sagot ni Mang Roman. Pero iba ang pagiging may anak sa pagiging may kasama. 2 araw matapos ang pag-uusap na iyon, dala ang isang medium-size na bag na naglalaman ng ilang damit, litrato ng kanyang ina, at isang maliit na rosaryong palaging nasa bulsa niya, tumulak si Maylin papunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Pagdating pa lang niya sa gate, parang may kung anong bigat na agad sa dibdib niya. Malaki ang bahay, oo, pero may kakaibang lungkot sa paligid. Tahimik ang bakuran, walang ingay ng tawanan, walang sigla. Para bang may buhay ang bahay noon, pero ngayon ay unti-unti nang hinihigop ng pag-iisa. Si Aling Belen, ang matagal ng kasambahay ng pamilya, ang sumalubong sa kanya. Mataray ang mukha nito, nakataas ang kilay at tila sinusukat agad si Maylin mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba yung pamangkin?" tanong nito. "Opo," magalang na sagot ni Maylin. "Ako po si Maylin." Kumunot ang noo ni Aling Belen. "Mabuti at dumating ka na. Hindi na ako bata para sa lahat ng utos dito. Pero tandaan mo, hindi madali ang amo natin. Kahit mahina na, matalas pa rin ang dila." Tumanggol lang si Maylin. Sanay na siya sa matataray na tinig. Para sa kanya, mas mahirap pa rin ang mapag-isa kaysa mapagsabihan. Nang akayin siya ni Aling Belen sa silid ni Tiyahing Sabel, doon niya unang nakita ng malapitan ang tiyahin niyang dati palagi lang niyang naririnig sa kwento ng kanyang ina. Nasa kama ang matanda, nakasandal sa unan, balot ng manipis na kumot kahit hindi naman malamig ang panahon. Payat na ito, mas kitang-kita na ang mga buto sa kamay at ang dating matulis sigurong mga mata ay tila may dalang pagod na hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Gulit nang makita siya nito, may kakaibang paglambot sa mukha ng matanda. "Ikaw si Maylin?" Mahina gulit malinaw nitong tanong. "Opo, tiyahin." Lumapit si Maylin at marahang yumuko bilang paggalang. Hindi niya alam kung ano ang tamang ikilos. Hindi sila naging malapit noon. Sa totoo lang, ngayon lang sila magkaharap ng ganito. Matagal siyang tinitigan ni Tiyahing Sabel na para bang hinahanap sa mukha niya ang isang pamilyar na alaala. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Isang ngiting pagod ngunit totoo. "Kuhang-kuha mo ang mukha ng nanay mo," bulong nito. Parang biglang kinurot ang puso ni Maylin. Sa dami ng buwan na sinarili niya ang pangungulila sa ina, ngayon lang may ibang taong nagbanggit dito sa paraang hindi siya pinaglalamayan, kundi pinakaalaala niya na minsan minahal din ang kanyang ina. "Marunong ka bang maghanda ng mainit na sabaw?" tanong muli ni Tiyahing Sabel na para bang sinasadya nitong maging normal ang umpisa nila. "Opo, tiyahin, kaya ko po." "Magaling," sabi ng matanda. "Ayoko ng maalat. At ayoko rin ng taong maingay." Sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang kanyang ina, napangiti ng mahina si Maylin. "Pasok po ako sa tahimik." Narinig ko yun ni Aling Belen at bahagyang suminghal. "Tingnan natin." Nagsimula ang mga araw ni Maylin sa bahay Montenegro ng ganun kasimple ngunit kabigat. Gigising siya ng maaga para magpakulo ng tubig, maghanda ng almusal, ayusin ang mga gamot ni Tiyahing Sabel at tulungan itong makaupo ng maayos kapag nahihilo. Siya rin ang sumasalo sa init ng ulo ng matanda kapag masakit ang katawan. "Bakit malamig ang tsaa?" Minsang sabi ni Tiyahing Sabel na may halong inis. "Pasensya na po, papalitan ko po agad." Hindi sapat ang pasensya sa taong may iniindang sakit. Matalim na sabi ng matanda. Ngunit kahit ganon, hindi siya nasaktan. Sa halip, mas naunawaan pa niya ang tiyahin. Alam niyang ang taong sanay maging malakas ang pinakamahirap tumanggap ng sariling kahinaan. May ilang gabing bigla na lang inuubos si Tiyahin Sabel at halos hindi makahinga. Si Maylin ang tatakbo sa kusina para kumuha ng mainit na tubig. Siya ang tatawag kay Dr. Hadrian Lucero, ang doktor na matagal nang sumusubaybay sa matanda. Bata pa si Dr. Hadrian kumpara sa inaasahan niya. Nasa early 30s, mahinahon at hindi mayabang magsalita. Isang gabi matapos nitong suriin si Tiyahin Sabel, nadatnan niyang nagliligpit si Maylin ng mga ginamit na bulak at baso. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ng doktor.
Bahagyang natawa si Maylin pero may lungkot ang mga mata. Napapagod po, pero mas nakakapagod po yung walang silbi ang pagod. Tumingin sa kanya si Dr. Hadrian na para bang may nais pang itanong, ngulit pinili nitong manahimik. Marahil nakita nito sa dalaga ang klase ng sakit na hindi inaayos ng gamot. Habang tumatagal, unti-unti ring napapansin ni Maylin na may kakaiba sa bahay. Hindi dahil sa karamdaman ni Tiyahin Sabel, kundi dahil sa mga taong dumarating at umaalis na tila may binibilang na hindi pag-aalala kundi posibilidad. May isang itim na sasakyan na dumating minsang hapon at mula roon bumaba ang isang lalaking nasa late 40s, pormado ngunit halatang mainitin ang ulo. Si Leandro, ang panganay na anak ni Tiyahin Sabel. Hindi man siya lubusang pinansin nito, narinig ni Maylin ang unang mga linyang binitawan nito sa ina. Ma, dapat ayusin na natin ang mga papeles ng apartment, hindi pwedeng nakatenga lang. Napalingon si Maylin mula sa tray na hawak niya. Papeles? Apartment? Kadarating lang ng anak pero hindi man lang muna nangumusta. Mula sa higaan malamig na sumagot si Tiyahin Sabel. Buhay pa ako, Leandro. Wala naman akong sinasabing hindi. Mabilis nitong tugon. Nagpaplano lang ako. Ngunit sa tono ng lalaki, ramdam agad ni Maylin na hindi iyon simpleng pagpaplano. At sa paraan ng pagtingin ni Tiyahin Sabel sa bintana matapos umalis ang anak, alam niyang hindi iyon ang unang beses na nangyari iyon. Sa gabing iyon, habang dahan-dahan niyang tinatakpan ng kumot ang tiyahin, mahinang nagsalita ang matanda nang hindi siya tinitingnan. Maylin? Opo, Tiyahin. Ang nanay mo, mabuting tao iyon. Maraming tiniis para sa iba. Napatigil siya. Hindi ko siya nabayaran ng maayos, dugtong pa ng matanda. Minsan, may mga utang na hindi pera ang katumbas. Hindi nakaimik si Maylin. Hindi pa niya nauunawaan ang lalim ng ibig sabihin noon. Ang alam lang niya, sa bahay na iyon, hindi lang siya tinawag para mag-alaga. May mas malalim pang dahilan. At habang humahaba ang mga araw ng kanyang pananatili roon, unti-unti niyang mararamdaman na ang katahimikan ng bahay Montenegro ay hindi tunay na katahimikan, kundi bagyo na naghihintay lang ng tamang sandali upang sumabog. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa bawat lugar at oras na pinanggagalingan ninyo, iisa ang damdaming bumubukas sa kwentong ito, ang pananabik, awa, at pag-asang may darating ding hustisya sa tamang panahon. Hindi agad nakatulog si Maylin ng gabing iyon, matapos niyang marinig ang malamig na pag-uusap ni Tiyahin Sabel at Leandro tungkol sa mga papeles ng apartment, pakiramdam niya ay may kung anong mabigat na bumagsak sa tahimik na bahay. Habang nasa maliit niyang silid siya sa dulo ng pasilyo, tanaw niya mula sa bintana ang bakuran na halos hindi na maiilawan ng maayos. Mahina ang pag-indayog ng sanga ng bayabas at sa kung anong dahilan, parang mas malinaw niyang naramdaman ng sinabi ng kanyang tiyahin bago siya lumabas ng silid. Minsan, may mga utang na hindi pera ang katumbas. Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa isip niya. Hindi niya alam kung anong klasing utang ang tinutukoy ni Tiyahin Sabel. Hindi rin niya alam kung bakit tila may mabigat na pagsisisi ang matanda sa tuwing binabanggit ang kanyang ina. Ngunit sa gitna ng mga tanong, isang bagay ang malinaw kay Maylin. Hindi siya pwedeng maging kampante sa bahay na iyon. May mga matang nakatingin, may mga pusong hindi nagpapakita ng awa, at may mga taong darating pa na mas gugulo sa katahimikan nilang unti-unti pa lang nabubuo. Kinabukasan, maaga siyang nagising para ihanda ang almusal ni Tiyahin Sabel. Tinuruan siya ni Aling Belen kung paano timplahin ng tsaa na hindi masyadong mapait, gaano kalapot dapat ang lugaw, at kung anong oras eksaktong iniinom ng matanda ang gamot sa alta presyon. Huwag mong sabayan ng gatas ang puting tableta, sabi ni Aling Belen habang hinihiwa ang luya. Nung isang dating taga-alaga rito, pinagsabay-sabay ang gamot. Ayun, halos himatayin ang amo. Bakit po umalis? Maingat na tanong ni Maylin. Suminghap si Aling Belen. Hindi kinayang ugali ng mga anak. Napatigil si Maylin sa paglalagay ng mangkok sa tray. Talaga po? Akala mo ba ang hirap dito si amo lang?
Napailing ang matandang kasambahay. Mas madaling intindihin ang matandang may sakit kaysa mga anak na buhay nga pero parang hindi marunong magmalasakit. Hindi na nakadagdag ng tanong si Maylin. Ngunit sapat na ang sagot para mas tumibay ang kutob niyang hindi aksidente ang paghingi sa kanya ni Tiyahin Sabel ng tulong. Maaaring matagal nang naghahanap ang matanda ng taong mananatili, hindi nang dahil sa sahod o pakinabang, kundi dahil may puso. Pagpasok niya sa silid ni Tiyahin Sabel, nadatnan niya itong gising na, nakatingin lang sa bintana. "Magandang umaga po, Tiyahin," malumanay niyang bati. "May magandang umaga pa ba?" Matabang na tugon ng matanda. Ngumiti ng bahagya si Maylin habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. "Meron pa rin po. Mainit ang lugaw, hindi rin po maalat." Bahagyang napatingin sa kanya si Tiyahin Sabel. "Marunong kang sumagot?" "Sa mahinahong paraan lang po," sagot ni Maylin. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, parang muntik nang ngumiti si Tiyahin Sabel. Kaunti lang, ngunit sapat para mabawasan ang bigat ng umaga. Lumipas ang ilang araw na ganun ang takbo. Gising ng maaga, luto, gamot, pag-aasikaso, pag-uusap kay Dr. Hadrien at pakikinig sa pailalim ngunit palaging naririnig na pangalan ng mga ari-arian ni Tiyahin Sabel. Apartamento, lupa, palengke, bahay. Parang ang mga bagay na iyon ang totoong buhay sa isip ng ibang tao, hindi ang mismong matanda na may-ari ng lahat. At hindi nagtagal, isa-isa ngang dumating ang iba pang mga anak ni Tiyahin Sabel. Unang dumating si Maristela. Maaga pa lang nang marinig ni Maylin ang tunog ng takon sa marmol na sahig ng sala. Paglabas niya mula sa kusina, nakita niya ang isang babaeng nakaputing blouse, mamahaling bag at makapal ang kolorete sa muka. Halatang inalagaan ng kutis, ngunit hindi maikukubli ng ayos ang yabang sa tindig nito. Sa likod niya ay may dalang dalawang supot ng imported na prutas ang driver. "Nasaan si Mama?" Agad nitong tanong, hindi man lang tumitingin ng maayos kay Maylin. "Nasa kwarto po, nagpapahinga pa," magalang na sagot ni Maylin. Tinaasan siya ng kilay ni Maristela. "At ikaw?" "Ako po si Maylin, pamangkin po ni Tiyahin Sabel." "Ah," mabilis ngulit matalim ang tingin nito. "Ikaw pala yung bagong stay-in." Hindi sumagot si Maylin. Hindi niya gusto ang salitang iyon, pero pinili niyang manahimik. Pumasok si Maristela sa silid ng ina nang hindi kumakatok. Maya-maya, narinig niya rito ang boses nito mula sa loob, lakas, mapilit, at may halong pakitang tao. "Mama, dinalhan kita ng imported pears. Ito yung gusto mo dati, di ba? Ang hirap maghanap nito ngayon." Malamig na tinig ni Tiyahin Sabel ang sumagot. "Hindi ko na makain yan. Mahirap nguyain." Saglit na natahimik sa loob, saka muling sumalita si Maristela. "Pwede namang ipa-juice. Pero Mama, napansin ko lang parang ang gaming naaabala sa mga bayarin dito. Baka kailangan na nating iayos ng mas maaga ang management ng properties mo." Napatigil si Maylin sa paglalampasulang sahig sa tapat ng pinto. Eto na naman. "Hindi, kumusta ka?" Hindi masakit pa ba? Hindi may kailangan ka ba? Laging may kasunod na management, papeles, bayarin at properties. Nang lumabas si Maristela, napansin itong nakatingin sa kanya si Maylin. Bahagya itong ngumiti, pero hindi mabait ang anyo ng ngiti. Pakisiguradong nauubos ni Mama ang pagkain niya. Sabi nito, sayang ang gastos kapag pinababayaan. Tumanggo si Maylin. Akala niya'y matatapos doon, pero biglang dagdag ni Maristela. "At isang payo lang. Huwag kang masyadang magpakampante rito. Magkaiba ang pag-aalaga sa pagkakaroon ng karapatan." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Maylin, ngulit hindi pa rin siya sumagot. Hinayaan niyang makalayo ang babae bago siya muling huminga ng malalim. Nang gabing iyon, dumating naman si Tirso. Ibang klase ang dating nito kumpara sa dalawang kapatid. Gusot ang polo, amoy sigarilyo, medyo namumula ang mata, at parang laging minamadali ng kung anong hindi maipaliwanag. Hindi na rin ito nagdala ng kahit anong prutas o pagkain. Direkta itong humingi ng pera kay Tiyahing Sabel. "Mama, pansamantala lang naman," sabi nito habang pasinghal-singhal.
May aasikasuhin lang ako. Babalik ko rin. Hindi ako bangko. Putol na sagot ng matanda. Mama naman! Uminit agad ang boses ni Tirso. Kung para kanino rin ba lahat ng yan sa huli? Sa amin din naman, di ba? Tahimik na pinapalitan noon ni Maylin ng pitsyel ng tubig sa silid. Pero tila ayaw siyang pansinin ni Tirso. O sa iba mapupunta. Dagdag pa nito. Baka mamaya kung sino-sinong nakaaligid dito ang makinabang. Doon na napalingon si Tiyahing Sabel kay Maylin. Isang tingin lang yon, pero tila sinasabi sa dalaga na huwag magsalita at huwag patulan. Lumabas ka. Malamig na sabi ng matanda sa anak. Ayoko ng amoy mo. Natawa si Tirso, pero walang saya sa tawa nito. Sige, pero huwag kang magulat kung dumating ang araw na wala nang natira sa paligid mo, kundi mga taong nagpapanggap. Pagkalabas ni Tirso, nakatayo lang si Maylin sa isang tabi habang inaayos ang kumot ni Tiyahing Sabel. Minsan ko, marahan niyang sabi, mas masakit ang salita ng kamag-anak kesa sa galit ng ibang tao. Hindi minsan, sagot ng matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Madalas. Lumipas ang isa pang linggo, at habang lalong tumatagal si Maylin sa bahay, lalong niyang nakikilala ang pagkatao ng mga taong konektado kay Tiyahing Sabel. Namdoon si Vian, asawa ni Leandro, na laging parang may sinusukat sa bawat gamit sa bahay. Mga kabinete, alahas, lumang painting, pati antik na orasan sa sala. Nandoon din si Aurelio Ponce, ang fiancé ni Maristela, na maayos man manamit, ngunit halatang sanay mamulitika sa usapan. Minsan pa nadatnan ni Maylin na binubulungan nito si Maristela sa may veranda. Sayang ang timing, sabi ni Aurelio. Kung mapapaaga lang ang desisyon ng mama mo, madali sana nating maikakasa ang benta sa lote. Hindi mo ba nakikita? Ang bagal kumilos ng lahat rito. Iritableng sagot ni Maristela, at may dagdag pang taong laging nakabuntot sa kanya. Alam ni Maylin na siya ang tinutukoy, pero muli, tahimik siyang umalis. Sa gitna ng lahat ng ito, taning si Mang Roman at Dr. Hadrian lang ang tila may tunay na malasakit kay matanda, at kalaunan, maging kay Maylin. Isang hapon, nadatnan siya ni Mang Roman sa likod bahay nakaupo sa mababang semento habang nagpapahinga matapos maglaba ng mga kumot ni Tiyahing Sabel. Napapagod ka na, no? Ngumiti si Maylin ng pilit. Konti lang po. Marunong akong kilalanin ng konti lang sagot ng taong ubus na. Nayuko si Maylin. Sa totoo lang, hindi lang katawan niya ang pagod, pati isip niya, pati damdamin niya. Mahirap na ngang mag-alaga sa may sakit. Mas mahirap palang alagaan ang sarili kapag araw-araw kang pinagdududaan ng mga taong wala namang alam sa sakripisyong ginagawa mo. Bakit po ganito sila? Bakit parang hindi nila nakikita na buhay pa si Tiyahing Sabel? Napabuntong hinga si Mang Roman. Kasi para sa ibang tao, mas malinaw ang halaga ng pera kaysa tibok ng pusong pinanggagalingan nito. Napatingin si Maylin sa malayong gate. Tahimik ang kalsada, pero tila ang gulo-gulo ng mundong pinasok niya. Hindi ako natatakot na mawalan. Marahan niyang sabi. Sanay na po ako dun. Ang kinakatakutan ko po, baka dumating ang araw na mapagod din akong maniwala na may tama pang ginagawa ko rito. Doon dumating si Dr. Hadrian. Kagagaling lang nito sa regular check-up kay Tiyahing Sabel at sakto niyang narinig ang huling sinabi ni Maylin. Kapag mali ang ginagawa mo, sabi ng doktor habang naglalakad palapit, hindi ka pagod. Magaan ang konsensya ng taong mapagsamantala. Ang taong tunay ang ginagawa, hindi siya ang kadalasang ubos. Napatingin si Maylin sa kanya. Hindi iyon mga salitang pambola. Ramdam niyang galing iyon sa totoong pagmamasid. Mula noon, naging mas madalas ang maikling pag-uusap nila ni Dr. Hadrian. Hindi pa iyon romantiko, wala pang ganoong kulay. Ang meron lang ay respeto, pagkilala, at isang kakaibang kapanatagan sa presensya ng isa't isa. Tuwing dumarating ang doktor, parang kahit paano, nababawasan ang pakilamdam ni Maylin na mag-isa siya sa laban. Ngunit hindi rin nagtagal, lalo pang umitim ang ugali ng magkakapatid. Isang umaga, habang pinapainom ni Maylin ng damot si Tiyahing Sabel, biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Leandro at Vian. Walang paalam, walang katok. Mama! Bungad agad ni Leandro. Dinala ko na si Attorney Braga next week para malinaw na ang hahawak sa mga paupahan. Ibinaling ni Tiyahing Sabel ang tingin sa kanya. Sino ang may sabi na gusto kong pag-usapan yan? Vian crossed her arms. Ate Sabel, praktikal lang po. Habang maaga, dapat maayos na.
Hindi naman natin alam ang takbo ng panahon. Hindi pa man nakakabawi si Maylin sa sinabi nito, biglang nagsalita si Leandro habang nakatingin ng tuwid sa kanya. At isa pa, sana limitado lang ang alam ng mga hindi naman tunay na kasama sa pamilya. Hindi na napigilan ni Maylin ng sarili. Hindi siya sumagot ng pabalang, pero sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang magsalita. Hindi ko po gustong malaman ang hindi para sa akin, sabi niya. Ang gusto ko lang po ay maasikaso si tiyahin ng maayos. Ano bang akala mo sa sarili mo? Singit ni Vian na may mapait na tawa. Kagagaling mo lang dito parang may pwesto ka na agad. Bago pa makasagot si Maylin, biglang tumigas ang boses ni Tiyahin Sabel. Tama na. Tahimik ngunit matalim ang pagkakasabi nito. Lahat ay napatingin sa matanda. Kung hindi nyo kayang pumasok sa kwartong ito ng may respeto, dugtong pa nito, lumabas kayo. Saglit na natigilan sina Leandro at Vian. Hindi siguro nila inaasahan na kahit mahina na ang matanda, kaya pa rin itong puturin ang yabang nila sa isang salita. Pagkaalis ng dalawa, saka lamang naghangingan ng malalim si Maylin. Nanginginig ang mga daliri niya habang isinasara ang pitchel ng tubig. Pasensya na po, mahinang sabi niya. Bakit ka humihingi ng tawad? Tanong ni Tiyahin Sabel. Dahil baka po ako ang dahilan kung bakit lalo silang nagagalit. Matagal bago sumagot ang matanda. Nang sumalita ito, mabigat ngunit malinaw ang bawat salita. Huwag mong akuin ang kasalanan ng mga taong matagal ng bulok ang ugali bago ka pa dumating. Napayuko si Maylin. Hindi niya alam kung bakit, pero halos mapaluha siya sa simpleng pagtatanggol na iyon. Siguro dahil matagal na rin mula nang may kumampi sa kanya ng walang kondisyon. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang mga pagbibisita ng mga anak ni Tiyahin Sabel, pero hindi para sa pag-aalaga. Dumadalaw sila para sumilip, tanungin, magbilang, manghimasok. May mga gabing nagkakarinigan pa sa sala ang mga boses ni na Leandro, Maristela at Tirso. Dapat sa akin ang lupa, ako ang panganay. Huwag kang masyadong sigurado kuya, ako ang nag-aasikaso sa social contacts ni mama noon. Muralawan kayo, kailangan ko lang ng cash, ibenta nyo na ang pwesto sa palengke. Minsan, habang pinupunasan ni Maylin ang nood ni Tiyahin Sabel na maagyang nilalagnat, narinig nila ang murahan sa labas ng pinto. Pumipit ang matanda, at sa unang pagkakataon, may luhang pumatak mula sa gilid ng mata nito. Hindi agad sumalita si Maylin. Hinayaan niya munang humupa ang tunog mula sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, saka marahang nagsalita si Tiyahin Sabel. Akala ko noon kapag naibigay mo sa mga anak mo ang lahat ng kaya mo, mamahalin ka habang buhay. Hindi sumagot si Maylin. Pinisil lang niya ng marahan ang kamay ng matanda. Pero mali pala ako, dugtong pa nito. May mga anak na kapag nasanay sa bigay, hindi na marunong magmahal. Marami lang silang gustong kunin. Umihip ang hangin mula sa bahagyang bukas na bintana. Sa labas, unti-unti nang dumidilim ang langit. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, humawak ng mariin si Tiyahin Sabel sa kamay ni Maylin. Anak, mahina ngunit buo nitong sabi, huwag kang matakot sa mangyayari. May mga bagay akong matagal nang inuunawa. At darating ang araw na ako mismo ang magsasalita. Napatitig si Maylin sa kanyang tiyahin. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pero sa tono pa lang ng matanda, ramdam niyang hindi na ito basta pangungusap ng isang matandang sugatan ng damdamin. Parang iyon ay pangako. At sa gabing iyon, habang sa labas ng bahay ay patuloy ang pagbabanggaan ng mga anak tungkol sa mga bagay na hindi pa naman kanila, sa loob ng silid ni Tiyahin Sabel ay tahimik na nabuo ang isang pasya. Isang pasyang kayang yumanig sa buong pamilyang matagal nang nilason ng kasakiman. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang papasok tayo sa bahaging ito, mas lalo nang iinit ang mga pangyayari dahil may mga sandaling akala ng tao ay kontrolado na nila ang lahat. Pero isang katotohanan lang pala ang sapat para gumuho ang kanilang kapalaluan. Hindi naging magaan ang mga sumunod na linggo sa bahay Montenegro matapos ang gabing iyon. Matapos sabihin ni Tiyahin Sabel kay Maylin na darating ang araw na siya mismo ang magsasalita, parang mas tumalim pa ang pakiramdam ng dalaga sa lahat ng nangyayari sa paligid. Hindi na iyon simpleng kutob lamang. Ramdam niyang may hinahandang hakbang ang matanda, at ramdam din niyang may nalalapit na pagsabog na hindi na mapipigilan ng katahimikan. Sa mga araw na sumunod,
Napansin ni Maylin na mas nagiging mailap si Tiyahin Sabel sa tuwing may dumarating na anak. Kung dati sumasagot pa ito ng maikli, ngayoy madalas na lamang itong tumalikod, pumikit, o sabihing pagod siya. Ngulit kahit mahina na ang katawan ng matanda, hindi naman humihina ang kasakiman ng tatlo nitong anak. Mas naging madalas ang pagdating ni Leandro, dala ang makapal na folder at kung sino-sinong papeles. Minsan, maaga pa lamang ay nasa sala na ito at kausap si Vian habang mababa ang boses, ngunit hindi sapat para hindi marinig ng mga taong nasa kusina. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, baka maunahan pa tayo ng iba. Bulong ni Vian habang hinahalo ang kape. Hindi mo ba nakikita? Lalong lumalapit kay mama ang babaeng iyon. Alam ko, madiing tugon ni Leandro. Kaya nga dadalhin ko na si Celestino. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi kumibo si Maylin kahit malinaw sa kanya na siya ang tinutukoy. Tahimik lang niyang ipinagpatuloy ang paghihiwa ng gulay para sa tanghalian ni Tiyahin Sabel. Ngulit sa kaloob-looban niya, mas lalong tumitibay ang pasyon niyang magpakatatag. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili sa bawat sulyap at bawat paratang. Sapat nang alam niya sa sarili niyang wala siyang intensyon maliban sa pag-aalaga. Ngunit hindi pala sapat iyon para tigilan siya ng iba. Isang tanghali nadatnan niyang nasa terrace sina Maristela at Aurelio Ponce. Si Maristela ay nakaupo ng pasandal, hawak ang mamahaling cellphone, habang si Aurelio naman ay may hawak na sigarilyo, ngunit hindi man lang nag-abalang ilayo ang usok sa direksyon ng bukas na bintana ni Tiyahin Sabel. Hindi ko pa rin matanggap, inis na sabi ni Maristela. Ang tagal-tagal kong anak tapos may kung sinong biglang nandyan araw-araw. Ayaw mo bang sabihin ng direkta? Tanong ni Aurelio. Hindi pwedeng padalos-dalos. Matalas pa rin si mama. Napatingin sa Aurelio sa loob ng bahay bago nagsalita. Mas simple kung mapapayagan si Leandro na magkaroon na ng family meeting. Kapag lahat kayo present, mapipili pa ng mama mo na magsalita. Napahigpit ang hawag ni Maylin sa tray na dala niya. Family meeting. Ibig sabihin, hindi na simpleng dalaw ang pakay ng mga ito. May balak na talaga silang ipitin si Tiyahin Sabel sa iisang harapan. At tama nga siya. Makalipas ang ilang araw, dumating si Tirso na mas magulo kesa dati. Halatang hindi maayos ang tulog at tila may kinatatakasan. Habang nasa kusina si Maylin at nagluluto ng sabaw, dumiretso ito roon at basta humila ng upuan. May pera ba dyan? Tanong nito nang walang pasintabi. Napatingin si Maylin. Wala po akong hawak na pera ni Tiyahin. Ismid si Tirso. Ang bilis mo namang sumagot. Akala mo kung sino ka narito. Hindi na siya sumagot, pero tila sinadya talaga nitong guluhin siya. Makinig ka, dugtong pa ni Tirso habang nakayuko, ngunit matalim ang mga mata. Huwag na huwag mong iisiping may mapapala ka rito. Kahit mamatay pa si mama ngayon, kaming magkakapatid pa rin ang may karapatan sa lahat. Bago pa makaimik si Maylin, dumating si Mang Roman sa kusina. Hindi kusina ang lugar para manindak, madiing sabi ng matanda. Napatingin si Tirso sa kanya at tumawa ng pagalit. Pati ba naman ikaw, Mang Roman, kampi nahin sa mga alipores dito? Hindi ako kampi sa kahit sino, malamig na tugon ng driver. Pero kampi ako sa tama. Nagtaas ng 2 kamay si Tirso sa ere saka tuluyang umalis. Ngulit bago tuluyang lumabas, lumingon ito kay Maylin. Darating din ang araw mo. Matagal bago bumalik sa normal ang paghinga ni Maylin matapos ang eksenang iyon. Napansin niyon ni Mang Roman. Huwag mong dibdibin, payo nito. Lasing sa problema ang taong yan. Hindi po ako natatakot sa sinabi niya. Ang kinakatakot ko po, baka si Tiyahin ang lalo pang ma-stress. Hindi sumagot si Mang Roman. Ngunit, kitang-kita sa mga mata nito ang pangamba. Sa kabilang banda, unti-unti ring lumalalim ang tiwala ni Tiyahin Sabel kina Maylin, Mang Roman, Aling Belen at Dr. Hadrien. Halos gabi-gabi nang dumadalaw ang doktor para siguraduhing hindi lumalala ang lagay ng matanda. Minsan, sa isang tahimik na sandali, habang nagpapalit ng dextrostan si Dr. Hadrien, kinausap niya si Maylin sa veranda. May gusto sanang itanong si Tiyahin Sabel sa akin kahapon, sabi ng doktor. Ano po yun? Kung sapat pa ba ang lakas ng katawan niya para bumaba sa sala sa tamang araw?
Napatigil si Maylin. Anong ibig sabihin po niton? Umiling ng bahagya si Dr. Hadrian. Hindi niya sinabi ng buo, pero sa tono niya, parang may matagal na siyang pinaghahandaan. Napabuntong hininga si Maylin. Natatakot po ako. Sa mangyayari? Hindi po, sa magiging epekto pagkatapos mangyari. Tahimik na tumingin sa kanya si Dr. Hadrian. Minsan, Maylin, mas masakit ang katotohanan pagkatapos lumabas, pero mas mapanganib kung habang buhay mo itong itatago. Iyon ang isa sa mga debing hindi agad nakaidlip si Maylin. Pakiramdam niya, unti-unting humihigpit ang lubid sa paligid ng bahay. Lahat ay naghihintay. Lahat ay parang may inaabangang deklarasyon. At sa gitna niyon, siya ang pinakamadaling pagtuunan ng sisi. Dumating ang araw na iyon sa isang maulap na hapon ng linggo. Mula pa umaga, ramdam na ni Maylin ang bigat sa hangin. Hindi siya mapakali habang nagtitimpla ng tsaa. Tahimik si Aling Belen, na karaniwan ay may reklamo sa bawat maliit na bagay. Si Mang Roman namay, ilang ulit lumabas-pasok sa bahay na tila may tinitingnang mga sasakyan sa labas. Pagsabit ng 10:00 ng umaga, dumating si Leandro at Vian. Sumunod si Maristela kasama si Aurelio. Bandang tanghali, dumating si Tirso na mukhang puyat, ngunit mas bihis kesa dati na parang sinadya niyang maging presentable sa isang napakahalagang usapan. At hindi nagtagal, dumating din si Attorney Celestino Braga. Matangkad, maayos manamit at halatang sanay sa masiselang usapan, binati nito ng magalang si Tia Hinsabel nang pumasok siya sa silid. "Ate Isabel," sabi ng abogado, "nasa ibaba na po silang lahat." Tahimik na tumingin ang matanda kay Maylin. "Tulungan mo akong bumaba." Nagulat si Maylin. "Sigurado po ba kayo? Baka mapagod po kayo." "Mas pagod na akong manahimik." Iyon lang ang sinabi ni Tia Hinsabel, pero sapat na iyon para manindig ang balahibo ni Maylin. Sa tulong niya at ni Mang Roman, dahan-dahang nakababa ng hagdan ng matanda. Nakasuot ito ng simpleng kulay abo na damit pambahay, balot sa manipis na shawl. Payat ito at halatang mahina, ngunit nang makaupo sa malaking silyon sa sala, tila bumalik sa mukha nito ang dating otoridad na matagal nang hindi nakikita ng mga anak. Naroon sa sala ang lahat, sina Leandro at Vian sa isang sofa, si Maristela at Aurelio sa kabila, si Tirso na nakatayo lamang at hindi mapakali, si Attorney Celestino sa tabi ng center table, si Dr. Hadrian sa likuran bilang saksi, at sa may pinto sina Aling Belen at Mang Roman. Si Ginang Perpetua Nolasco, kapitbahay at matagal ng kaibigan ni Tia Hinsabel, ay naroon din pala, inimbitahan bilang dagdag na saksi. Tanging si Maylin ang hindi alam kung saan dapat pumuesto. "Dito ka," sabi ni Tia Hinsabel, sabay turo sa tabi niya. Napatigil ang lahat. Nakita ni Maylin ang mabilis na pag-igting ng panga ni Leandro. Napangiwi si Maristela. Napasulyap si Tirso sa kanya na tila gusto siyang lamunin ng tingin. Ngulit wala siyang nagawa kundi sundin ang tiyahin. Tahimik siyang tumayo sa kanang bahagi nito. Si Leandro ang unang nagsalita. "Mama, maingat, ngulit halatang kontrolado ang boses, pinatawag ka namin para malinaw ang mga susunod na hakbang. Hindi ka na rin namang bumabata at gusto lang naming tiyakin na maayos ang lahat." "Maayos para kanino?" Agad na putol ni Tia Hinsabel. Natahimik sandali ang lahat. Mabilis na sumingit si Maristela. "Mama, huwag mo namang bigyan ng mali siya. Concern lang kami. Siyempre, gusto naming siguraduhin na mapoprotektahan ang mga properties mo." "Ako bang poprotektahan niya?" tanong ng matanda. "O ang mga gustong niyong makuha?" Bahagyang nag-iba ang timpla ng hangin sa sala. Si Tirso naman ang hindi na nag-abalang magpanggap. "Mama, diretsuhin na natin. Hindi na kailangang paligoy-ligoy pa. Kung may will ka, kung may desisyon ka, sabihin mo na. Karapatan naming malaman." Hindi agad sumagot si Tia Hinsabel. Sa halip, isa-isa nitong tiningnan ang tatlong niyang anak, pagkatapos ay bumaling kay Attorney Celestino. "Bago ang lahat, gusto kong marinig mula sa kanila kung ano talaga ang pakay nila." Napakurap ang abogado, ngunit tumanggo. Si Leandro ang unang nagsalita. "Bilang panganay, naniniwala akong ako ang dapat humawak sa mga apartamento at lupa para manatiling maayos ang negosyo ng pamilya.
Ako naman, sabat ni Maristela, dapat may patas na hatian. Hindi pwedeng isang tao lang ang may kontrol at natural lang na may bahagi rin ako sa mga pwesto sa palengke. Tumihim si Tirso. Sa akin na ang cash assets. Alam kong hindi niyo ako mapagkakatiwalaan sa properties, kaya pera na lang. Akin na ang parte ko. Hindi na nakapagpigil si Ginang Perpetua at napailing sa gilid. Kahit si Aling Belen ay napapikit sa sobrang inis. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, biglang pinilit ni Tiyahin Sabel ang sarili niyang tumayo. "Madam!" Gulat na sabi ni Maylin habang aalalayan sana siya, pero tinaas ng matanda ang kamay para pigilan siya. Sa kabila ng panginginig ng tuhod at panghihina ng katawan, tumayo si Tiyahin Sabel sa harap ng lahat ng anak niya. Para iyong isang taong ilang buwan nang ipinapalagay ng lahat na ubos na, pero sa mismong sandaling iyon, malinaw na may natitira pa siyang lakas para sa pinakaimportanteng laban sa buhay niya. "Salamat," sabi niya, nanginginig ngunit buo ang boses, "sa pagpapakita ng tunay niyong kulay." Walang huminga ni isa sa sala. "Buhay pa ako," dugtong niya, "pero pinag-aagawan niyo na ang mga bagay ko na parang nakaburol na ako. Ni isa sa inyo walang nagsabing gusto niyong ako'y gumaling. Ni isa sa inyo walang nagtanong kung natatakot ba ako. Ang mahalaga sa inyo, lupa, apartamento, pwesto, pera." "Mama," tangkang sabat ni Maristela. "Tumahimik ka," singhal ni Tiyahin Sabel, dahilan para mapaatras ito sa pagkakaupo. Napatingin ng matanda kay Leandro. "Ikaw anak, ginamit mo ang pagiging panganay para magmukhang responsable, pero ang gusto mo lang ay kontrol." Pagkatapos ay kay Maristela. "Ikaw, hiha, hindi mo dinalaw ang ina mo dahil mahal mo ako. Dinalaw mo ako para makita ng tao na mabait kang anak." At sa huli, kay Tirso. "At ikaw, matagal nang ipinambibiling bisyo ang pangalan ko." Namutla si Tirso. "Mama, hindi naman ganun. Walang makakatanggap ng pera ko sa inyo." Parang kulog na bumagsak ang mga salitang iyon sa buong sala. Nabitawan ni Via ng hawak nitong bag. Napasampo si Maristela sa dibdib. Si Leandro ay tuluyang tumayo, galit na galit, at si Tirso ay napamura sa sobrang gulat. Sa gitna ng kaguluhan, inilahad ni Attorney Celestino ang isang makapal na envelope mula sa kanyang briefcase at iniyabad iyon kay Tiyahin Sabel. Nanginginig ang kamay ng matanda, ngulit maliwanag ang pasya sa mga mata nito habang iniaabot ang sobre. Kay Maylin. Napatigil ang buong mundo ni Maylin. "Tiyahin," nanginginig niyang sabi, "ano po ito?" "Buksan mo," utos ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Maylin ang envelope. Sa loob nito ay may isang sulat kamay na liham, mga dokumentong notarized, bank certificate, at mga papeles ng pagmamayari. Nagsisimulang manginig ang mga daliri niya habang isa-isang nakikita ang pangalan niya sa mga dokumento. Ang maliit na apartment building sa Rosal Street, malakas na sabi ni Attorney Celestino para marinig ng lahat. Kasama ang trust account para sa maintenance nito, ay inilipat ni Ate Sabel sa pangalan ni Mayling Vergara. Nakapaloob din dito ang bahagi ng liquid assets na itinakda niya para sa personal na seguridad at kinabukasan ng nasabing pamangkin. Hindi na napigilan ni Maristela ang sarili. "Ano? Imposible yan!" sigaw ni Leandro. "Namanipula siya!" Si Tirso na may agad sumugod na tila aagawin ng sobre, ngulit mabilis na humarang si Mang Roman. "Subukan mo," madiing sabi ng matanda. "Wala kang karapatan dito," sigaw ni Tirso kay Maylin. Ngunit sa gitna ng lahat ng sigawan, si Tiyahin Sabel ang muling nagsalita. "Meron siyang karapatang tumanggap ng pasasalamat. Ang ibinigay ko sa kanya ay hindi limos, hindi awa, kundi pagkilala. Habang kayong tatlo ay nag-aaway kung sino ang unang kukubra, si Maylin ang nagpalit ng lampin ko, nagpainom ng gamot ko, nagbantay sa akin sa gabi, at hindi kailanman humingi ng kapalit." Napaluha si Maylin. Hindi niya kayang salubungin ang galit ng tatlo, pero hindi rin niya kayang tanggihan ang katotohanan iyon. "Mama!" umiiyak na sabi ni Maristela. "Anak mo kami!" "Anak ko kayo," sagot ng matanda. "Pero hindi lahat ng anak marunong maging pamilya."
Nang sandaling iyon, parang may nabasag sa loob ng sala. Hindi gamit, kundi ilusyon. Ang ilusyon ng tatlong anak na sigurado ng kanila ang lahat. Ang ilusyon nilang kaya nilang apihin ng isang babaeng tahimik lang at walang laban. At ang ilusyon nilang ang pagmamahal ng ina ay sapat na para patawarin habang buhay ang kasakiman. Sa gitna ng mga matang nanlilisik, ng iyakan, ng bintang at ng pagwawala, unti-unting itinaas ni Maylin ang ulo. Nanginginig pa rin siya, umiiyak pa rin siya. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya umurong. "Hindi ko po ito hiningi," sabi niya. Basag ang boses ngulit malinaw. "At hindi ko rin po ito inagaw. Kayo po ang kusang nawalan dahil mas inuna niyo ang mana kesa sa ina niyo." At sa mismong sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Maylin. Hindi dahil sa sobre, hindi dahil sa perang laman ng mga papeles, kundi dahil sa wakas, may isang taong tumayo sa harap ng lahat at nagsabing may halaga ang kabutihang ginawa niya. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na matapos mabunyag ang katotohanan, hindi pala roon nagtatatus ang laban dahil ang tunay na pagsubok ay kung paano haharapin ng isang taong mabuuti ang biglang pagbago ng kanyang kapalaran. Pagkatapos ng esena sa sala, halos hindi na agad humupa ang kaguluhan sa bahay Montenegro. Ang sigaw ni Maristela, ang pagmumura ni Tirso at ang mariing pagtutol ni Leandro ay tila sumabit sa bawat dingding ng bahay kahit isa-isa na silang tumahimik. Sa mismong araw na iyon, nagmistilang hindi tahanan ng bahay kundi korte na puno ng galit, sumbatan at desperasyon. Ngunit sa gitna ng lahat, ang pinakatinamaan ay hindi si Tia Hinzabel, kundi si Maylin, dahil mula nang iabot sa kanya ang envelope, siya na ang mukha ng lahat ng pagkatalo ng tatlong anak. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Maristela. Nadatnan ni Maylin ang babae sa kusina, nakasandal sa lababo habang nakapulupot ang mga braso sa dibdib. "Ano bang ginawa mo sa mama to?" Diretsahan nitong tanong. Kakagaling lang noon ni Maylin sa silid ni Tia Hinzabel, dala ang walang lamang tasa ng salabat. Napahinto siya sa pinto, pero pinili niyang manatiling kalmado. "Wala po akong ginawang masama," sagot niya. "Nag-aalaga lang po ako." "Talaga?" Mapaklang tumawa si Maristela. "Nag-aalaga ka lang, tapos bigla kang bibigyan ng apartament, pera at seguridad? Sa tingin mo maniniwala kami roon?" Hindi umimik si Maylin sa loob ng ilang segundo. Hindi dahil wala siyang maisagot, kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi na iyon papasok sa isip ng isang taong galit dahil nawalan ng inaasahan. "Hindi ko po kontrolado ang desisyon ni Tiyahin," mahinang sagot niya. "At kung gusto niyo po, pwede niyo siyang tanungin ulit pag mas malakas na siya." "Magaling ka," singhal ni Maristela. "Marunong kang magmukhang inosente." Bago pa lumala ang usapan, pumasok si Aling Belen dala ng isang bandehado ng baso. "Oho, tama na yan," mataray nitong sabi. "Kung talagang anak kayong may malasakit, magdala kayo ng sabaw sa nanay nyo, sa halip na pangiinsulto ang inaatupag nyo rito." Tumaas ang kilay ni Maristela. "Huwag mo akong kausakin ng ganyan, Aling Belen." "Bakit? Masama bang ipaalala sa'yo kung nasaan ang kusina at nasaan ang silid ng may sakit mong ina?" Sa sobrang inis, nahampas si Maristela sa lamesa bago tuluyang lumabas. Naiwan si Maylin na tahimik lamang habang si Aling Belen ay pasimpleng sumulyap sa kanya. "Huwag mo nalang dibdibin," sabi nito. "Ang mga taong hindi sanay na nauunahan, masama talaga ang ugali pag nabibigo." Ngunit, kahit anong payo ang sabihin sa kanya, hindi maitatanggi ni Maylin na mabigat ang mga sumunod na araw. Mula sa pagiging simpleng pagapag-alaga, bigla siyang naging target ng usap-usapan. Maging ang ilang kapitbahay na walang alam sa buong kwento ay nagsimulang magbulungan tuwing lalabas siya para bumili ng gamot o gulay sa kanto. May ilan pang nagkukunwaring nag-uusap lang, pero malinaw niyang naririnig ang mga salitang, "Siya raw yung pamangkin na pinalad," at "Ang bilis namang umangat."
Hindi siya sumagot kailanman. Hindi niya ugaling patulan ang mga chismis. Ngunit sa gabi, kapag nasa maliit niyang silid na siya at wala nang nakakakita, hindi niya mapigilang maiyak ng tahimik. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa overthinking, kundi dahil masakit pa ring isipin na ang kabutihan, kapag dinapuan ng inggit ng iba, pwedeng baloktutin at gawing kasalanan. Sa gitna ng lahat, si Tiyahin Sabel naman ay tila lalong humina matapos ang konfrontasyon. Para bang ang matagal na niyang pinipigilang bigat sa dibdib ay sa wakas na ilabas din, ngunit sinundan iyon ng matinding pagod. Mas madalas na itong nahihiga, mas madalang nang magsalita. Gayunpaman, tuwing mag-isa sila ni Mylene, malinaw pa rin ang isip ng matanda. Isang hapon, habang marahan siyang pinupunasan ni Mylene ng bimpo sa noo, nagsalita si Tiyahin Sabel nang hindi tumitingin sa kanya. Nagagalit sila sa iyo hindi dahil may ginawa kang masama, mahinang sabi nito, kundi dahil unang beses silang hindi nakuha ang gusto nila. Pero sana po hindi na lang ako ang binigyan niyo. Ayoko pong maging dahilan para lalo kayong mahirapan. Dahan-dahang ibinaling ni Tiyahin Sabel ang tingin sa kanya. Makinig ka sa akin, Mylene, sabi ng matanda, at bagamat mahina ang boses, buo ang diin sa bawat salita. Matagal ko nang pinag-isipan ang desisyon na yan. Hindi kita binigyan dahil naaawa ako sa'yo. Binigyan kita dahil nakita ko kung sino ka nang walang nanonood. At iyon ang klase ng taong gusto kong pagkatiwalaan. Napayuko si Mylene. Kahit ilang beses niyang pigilang lumuha, may mga salitang diretso talagang bumabagsak sa puso. Pero Tiyahin, wala nang pero, putol ni Tiyahin Sabel. Ang problema ng mga anak ko ay hindi ikaw. Ang problema nila ay ang sarili nilang kasakiman. Kahit sino pa ang tumanggap niyan, magagalit pa rin sila dahil sanay silang isipin na may karapatan sila sa lahat. Sa kabilang banda, hindi nagpahinga si Leandro. Ilang araw matapos ang pagbibigay ng sobre, bumalik ito sa bahay kasama si Vian at may dalang panibagong anyo ng banta, ang boses ng batas. Tahimik na pinatawag ni Leandro si Mylene sa laha isang umaga at pagdating niya roon ay nadatnan niyang si Attorney Celestino na naroon din kasama si Mang Roman sa isang tabi. Huwag kang matakot, Mahina ngunit mariing sabi ng abogado bago magsimula. Ma, sabi ni Leandro sa ina, ginagalang kita bilang magulang, pero hindi pwedeng ganyan-ganyan lang. Kailangan naming questionin ang legalidad ng testamento at ng transfer na ginawa mo. Natural lang iyon. Hindi umimik si Tiyahing Sabel. Nakaupo lamang ito sa silyon, balot sa shawl, habang pinagmamasdan ang panganay nitong anak. Kung sa tingin mo makatarungan iyan, gawin mo. Sagot nito pagkatapos ng mahabang katahimikan. Para bang iyon na ang hudyat. Simula noon, nagsimula ang legal at moral na panggigipit kay Mylene. Naghain si Leandro ng petisyon para busisiin ang mga dokumentong naiwan kay Mylene. Nagpaikot siya ng chismis na baka raw hindi na stable ang pag-iisip ni Tiyahing Sabel nang lagdaan ng mga papeles. Si Maristela naman ay nagkalat sa social circle niya na ginayuma raw ni Mylene ng matanda sa pamamagitan ng sobrang pag-aasikaso. Kahit si Tirso ay nakisawsaw at minsan pa nga narinig ni Mang Roman na nagsabi ito sa inuman na madali lang mawala ang papel kung gugustuhin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi bumiday si Mylene. Siyempre, may mga gabi pa ring dudurog siya sa pagod at kaba. May mga umagang parang ayaw na niyang bumangon para harapin ang bagong intriga. Ngunit sa tuwing mararamdaman niyang nanhihina siya, may mga taong kusaring dumarating para alalayan siya. Si Mang Roman, na tahimik man, ay laging nakabantay sa paligid ng bahay at sa paggalaw ng mga anak ni Tiyahing Sabel. Si Aling Belen, kahit mataray magsalita, ay naging mas maingat sa pag-aasikaso sa kanya. Si Gining Perpetua namay, hayagang pinagsasabihan ng mga kapitbahay na huwag maging mapanghusga sa isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magpakabuti. At higit sa lahat, naroon si Dr. Hadrien. Hindi man siya nakikialam sa lahat ng usapin ng mana, malinaw ang posisyon niya pagdating sa katotohanan.
Bilang doktor, handa siyang tumistigo na nasa malinaw at maayos na pag-iisip si Tiyahing Sabel noong araw na inihayag nito ang desisyon sa harap ng lahat. Bilang taong matagal nang nakakakita sa pag-aalaga ni Maylin, hindi siya natatakot sabihing karapat-dapat ito sa tiwalang ibinigay ng matanda. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pakikipag-usap kay Attorney Celestino tungkol sa mga papeles, nadatnan ni Dr. Hadrian si Maylin sa likod bahay. Nasa lumang bangkong kahoy ito, tahimik na nakatingin sa mga paso ng tuyong santan. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ng doktor. Umiling si Maylin. "Hindi po madali." Naupo si Dr. Hadrian sa katabing dulo ng bangko. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat para maramdaman ng dalaga na hindi siya nag-iisa. "Alam mo," sabi ng doktor, "maraming taong inaabot ng swerte pero hindi marunong tumayo sa bigat ng responsibilidad. Ikaw, inaabutan ka ng responsibilidad kahit hindi mo hinahanap, pero pilit ka pa ring tumatayo." Napangiti si Maylin ng bahagya, pero nanatiling malungkot ang mga mata. "Natatakot po ako," amin niya. "Hindi sa kaso, hindi sa chismis, kundi sa baka hindi ko kayanin ang iniwan sa akin ni Tiyahin." "Bakit sa pingin mo hindi mo kaya?" "Kasi buong buhay ko, sanay akong mabuhay ng sapat lang. Bigla pong may apartament, may papeles, may pera. Paano kung magkamali ako? Paano kung masayang?" Saglit na tumahimik si Dr. Hadrian bago sumagot. "Ang taong madaling magsira ng bagay," sabi niya, "ay ang taong walang pakialam. Ikaw, kahit wala ka pa, marunong ka ng mag-alaga. Iyon ang pinakamahalagang puhunan." Hindi agad nakaimik si Maylin. Sa dilim ng gabing iyon, sa gitna ng lahat ng pagod at pangamba, may kung anong bahagyang gumaan sa dibdib niya. At mula roon, unti-unti niya ngang hinarap ang pagbabagong dumating sa buhay niya. Sa payo ni Attorney Celestino at sa pag-aayon ni Tiyahing Sabel, simula na siyang tingnan ang mga dokumento ng apartment building sa Rosal Street. Hindi pa niya ito inaangkin sa isip bilang ari-arian. Sa halip, tinignan niya ito bilang responsibilidad. Nang una niya itong puntahan kasama si Mang Roman, napansin niya agad na bagamat may potensyal ang gusuling, halataring pinabayaan ito sa ilang taon. May tumutulo bubong sa ikalawang palapag, may sirang ilaw sa hagdan, at may mga nangungupang matagal nang nagrereklamo ngunit walang nakikinig. Isa sa mga unang nakausap niya ron ay si Kuya Ben Hur, isang tricycle driver na halos 8 taon nang umuupa sa isa sa mga unit. "Pasensya ka na, Hiha," Sabi nito habang nagkakamot sa batok. "Hindi naman kami naninira, pero ilang beses na naming pinaayos yung taga sa bubong. Wala namang pumupunta." Tumanggo si Maylin. "Aayusin po natin. Hindi siguro agad-agad pero sisimulan po natin." May pagdududa man sa mga mata ng ilan, nakita rin nila ang kakaiba sa kanya. Wala siyang yabang, wala siyang puwersahang utos. Nakikinig siya, nagtatanong at naglilista. Kasama pa niyang umakyat sa hagdan si Mang Roman para tingnan ang mga bitak sa dingding at magtanong sa bawat nangungupahan kung ano ang mga pinakamalalaking problema nila. Doon niya nakilala si Aling Sonia, isang balong na nagtitinda ng lugaw sa umaga na nakatira sa pinakaunang unit. "Kung ikaw na nga ang hahawak dito," sabi ng babae habang inaayos ang tabo sa labas ng pinto. "Sana ikaw na rin ang unang may-ari na totoong makikinig. Pagod na kaming ituring na numero lang." Ang simpleng linyang iyon ay tumatak kay Maylin. Dahan-dahan nang hindi sinasayang ang anumang pera, nagsimula siyang magpagawa ng maliliit na kailangang ayusin sa apartment, mga sirang bombilya, tagas ng tubo at lumuwag na rehas. Hindi niya ito ginawa para magpasikat. Ginawa niya ito dahil sa unang beses sa buhay niya, may ipinagkatiwalang bagay sa kanya na pwede niyang pagandahin hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Kasabay noon, nagsimula rin siyang mag-isip para sa sariling kinabukasan. Minsang inabot niya si Tiyahin Sabel ng gamot, bigla siyang tinanong ng matanda, "Kung hindi ka natigil noon, anong gusto mong tinapos?" Napaisip si Maylin, "Gusto ko po sanang kumuha ng caregiving o kahit anong kursong may kinalaman sa pag-aalaga. Bakit hindi mo ituloy? Wala po akong pera noon." "Ngayon meron ng pagkakataon," diretso nitong sabi. "Huwag mong hayaang hanggang pangarap lang."
Ang mga salitang iyon ang nagpasindi muli ng matagal nang natabo ng bahagi ng puso ni Maylene. Sa tulong ni Dr. Hadrian, nalaman niya ang tungkol sa mga short courses sa caregiving at small business management sa bayan. Hindi pa siya agad nag-enroll dahil inuuna niya pa ang kalagayan ni Tia Hinsabel at ang mga legal na usapin. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nagkaroon siya ng malinaw na larawan ng kinabukasan. Isang kinabukasang hindi lang umiikot sa pagtitiis, kundi sa pag-unlad. Samantala, ang 3 anak ni Tia Hinsabel ay unti-unti ring sinisingil ng kani-kanilang mga gilawa. Hindi pa man tapos ang usaping legal, nabaon na sa problema si Leandro dahil naputol ang 2 malaking kontrata ng negosyong pinagmamalaki niya. Napag-alaman pa ni Vian na may tinatago pala itong utang na matagal nang hindi binabayaran. Si Maristela naman ay hindi inaasahang iniwan ni Aurelio nang ma-realize nitong hindi pala ganun kadaling makuha ang yaman ni Tia Hinsabel. Samantalang si Tirso naman ay mas lalo pang nilamon ng sariling bisyo hanggang sa isang araw ay muntik nang masapak ng isa niyang pinagkakautangan sa tapat mismo ng sabungan. Walang triumphant na saya sa puso ni Maylene nang mabalitaan niya ang mga iyon. Ang naramdaman niya ay lungkot dahil sa kabila ng lahat, pamilya pa rin sila ni Tia Hinsabel. Pero natutuhan na rin niyang tanggapin na ang ilang pagbagsak ay hindi gawa ng sumpa o paghihinting, kundi simpleng resulta lang ng sariling desisyon ng tao. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan nila ni Tia Hinsabel mula sa bintana ang mga dahong hinihipa ng hangin sa bakuran, nagsalita ang matanda ng mahina. "Ngayon ko lang ulit naramdaman," sabi nito, "na may magpapatuloy ng mga bagay na pinaghirapan ko na may puso." Napatingin si Maylene sa kanya. Hindi na sumagot si Tia Hinsabel. Ipinasok na lamang nito ang naninginig na kamay sa kamay ng dalaga. At habang palubog ang araw, unti-unting nahuhubog sa buhay ni Maylene ang isang bagong umaga. Hindi na bilang pamangking laging nagtitipid ng lakas at pag-asa, kundi bilang babaeng natutong tumayo, humawak ng responsibilidad at magbigay ng buhay sa mga bagay na dating pinapatay ng kasakiman ng iba. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito, sabay-sabay na nating tutuklasin kung paano nagtatapos ang isang laban na nagsimula sa pananahimik, dumaan sa pagtataksil at hahantong sa isang wakas na mag-iiwan ng aral tungkol sa mana, pamilya at tunay na pagmamahal. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Maylene, kahit paunti-unti nang nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng mga unang pag-aayos sa apartment building sa Rosal Street, napansin niyang may kakaibang pakiramdam sa tuwing binubuksan niya ang lumang logbook ng mga nangungupahan, sa tuwing sinusuri niya ang mga resibo ng pagpapaayos ng tubo o sa tuwing nakikita niyang mas gumaganda ang dating gusaling halos kalimutan na ng panahon. Hindi iyon yabang, hindi rin tuwa dahil may napasakamay siyang ari-arian. Ang nararamdaman niya ay bigat, pero isang mabigat na may halong dangal. Dahil sa unang pagkakataon, may ipinagkatiwalang bagay sa kanya na kailangan niyang ingatan hindi lang para sa sarili, kundi para sa alaala ni Tia Hinsabel at sa kapakanan ng mga taong umaasa sa lugar na iyon. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang bago niyang direksyon, unti-unti ring numinipis ang hininga ng tiyahin niyang pinagkakautangan niya ng panibagong pagkakataon. Mas madalas nang hinihingal si Tia Hinsabel kahit konting kilos lang. Madalas ay hindi na nito nauubos ang sabaw na inihahanda ni Maylene. Ang dating matalas nitong boses ay lalo pang humina, bagamat hindi kailanman nawala ang talas ng isip nito. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising si Maylene dahil sa mahinang pagtawag ng matanda. "Maylene." "Opo, tiyahin." "Tubig." At sa simpleng paghawak ng baso, sa pag-aalay sa ulo nito at sa marahang pagtapik sa likod tuwing inuubo ito, ramdam ni Maylene na papalapit na ang isang bagay na ilang buwan na rin niyang iniiwasang pangalanan. Isang madaling araw, matapos suriin ni Dr. Hadrian si Tia Hinsabel, inihatid siya ni Maylene hanggang sa veranda. Mahina ang ihip ng hangin at tahimik ang buong bahay. Wala roon sina Leandro, Maristela o Tirso. Matagal-tagal na rin silang hindi nagpapakita ng sabay-sabay.
Ang totoo, mas naging madalang ang pagdalaw nila mula nang mapagtanto nilang hindi nila agad-agad mababawi ang mga bagay na inaakala nilang kanila na. Dok, mahinang tawag ni Maylin habang hawak ang dulo ng shawl niya. Gaano pa po kaya katagal? Hindi agad sumagot si Dr. Hadrien. Tumingin muna ito sa pintuan ng silid ni Tia Hinsabel na bahagyang nakabukas sa kamarahang humarap sa kanya. Hindi ko masasabi ang eksaktong panahon, pero kailangan mo nang ihanda ang puso mo. Parang natanggalan ng lakas ang tuhod ni Maylin sa simpleng sagot na iyon. Hindi siya umiyak agad. Sa halip, napakapit lang siya sa rehas ng veranda at tumitig sa kadiliman sa labas. Hindi pa po ako handa. Walang taong tunay na handa sa pagkawala, sabi ni Dr. Hadrien. Ang kaya lang nating gawin ay siguraduhing ramdam ng mahal natin na hindi sila nag-iisa. Napapikit si Maylin at saka dahan-dahang tumangdo. Sa mga sumunod na linggo, lalo niyang binuhos ang sarili sa pag-aalaga kay Tia Hinsabel. Siya pa rin ang naghahanda ng pagkain, nag-aayos ng gamot, nagpapalit ng kumulat at nagbabantay tuwing madaling araw. Si Aling Belen ay hindi na rin gaanong malakas pero tumutulong pa rin sa kusina. Si Mang Roman naman ay nanatiling tahimik na bantay ng bahay, palaging handang tumakbo kung may kailangan. Si Ginoong Perpetua ay minsang-minsang nagdadala ng lugay o sariwang bulaklak. At si Dr. Hadrien, kahit abala sa klinika at ospital, ay hindi nawawala sa mga gabing pinakamahirap para sa matanda. Sa gitna ng unti-unting paghina ni Tia Hinsabel, may isang mahalagang pag-uusapang nangyari isang hapon habang maulan sa labas. Nakatayo si Maylin sa tabi ng kama, aayusin ang unan ng matanda nang bigla siyang pigilan nito sa pulsuan. "Umupo ka," sabi ni Tia Hinsabel. Agad siyang sumunod. Sa nanginginig na kamay, may inabot ang matanda mula sa maliit na drawer sa bedside table. Isang lumang sobre iyon, hindi kasing kapal ng naunang envelope na inabot sa kanya noon, ngunit halatang matagal nang nakatago. "Ano po ito?" tanong ni Maylin. "Liham," sagot ng matanda. "At habilin." Nang higpit ang hawak ni Maylin sa sobre, ngunit hindi niya agad binuksan. "Basahin mo yan kapag wala na ako." Otomatikong umiling si Maylin. "Huwag niyo pong sabihin yan." "Makinig ka sa akin," sabi ni Tia Hinsabel. "May mga bagay akong hindi ko na kayang gawin, pero may mga bagay na kaya ko pang tiyakin bago ako mawala." Napaluha si Maylin. "Tiyahin!" Dahan-dahang huminga ang matanda bago nagpatuloy. "Ang bahay na ito, huwag mong hayaang maagaw nila. Pero huwag mo ring hayaang maging alaala lang ito ng away. Gusto kong magkaroon ito ng silbi." Hindi agad nakaimik si Maylin. Noon pa man, alam na niyang malaki ang bahay na iyon at punong-puno ng kasaysayan, ng saya noon, ng sakit nitong mga huling taon, at ng pagbubunyag na tuluyang nagbago sa lahat. Pero sa unang pagkakataon, naisip niyang may buhay pangang naghihintay para sa bahay matapos ang lahat ng sakit. "Anong gusto niyo pong mangyari rito?" mahinang niyang tanong. Saglit na pumikit si Tia Hinsabel. Nang muling dumilat, malinaw ang lungkot sa mga mata nito. "Gawin mo itong lugar para sa mga matatandang iniwan," bulong nito. "Para sa mga nanay at tatay na may mga anak pero walang kasama. Ayokong ang katapusan ng bahay na ito ay mana lang. Gusto kong maging pahinga ito para sa mga taong kinalimutan." Parang may dahan-dahang apoy na sumindi sa dibdib ni Maylin. Hindi iyon madaling pangarap. Malaki ng sakripisyo at perang kakailanganin. Pero sa tono pa lang ng matanda, alam niyang ito ang tunay nitong huling pamana. Hindi lamang bahay, kundi layunin. "Opo," nanginginig ngunit buo ang sagot niya. "Gagawin ko po." Bahagyang ngumiti si Tia Hinsabel. "Alam ko." Makaraan ng halos 2 linggo, dumating ang araw na kinatatakutan ni Maylin. Isang mapayapang umaga iyon. Wala ang sigaw ng mga anak sa sala. Wala ang takon ni Maristela sa marmol. Wala ang pagmumura ni Tirso o ang malamig na boses ni Leandro. Tahimik ang bahay.
Halos banal ang katahimikan. Nasa tabi ng kama si Maylin, hawak ang kamay ni Tiyahin Sabel, habang nasa kabilang gilid naman si Dr. Hadrian na katatapos lang suriin ang pulso nito. Nasa paanan ng kama si Mang Roman at Aling Belen. Nanghihina na ang paghinga ng matanda. Pikit ang mga mata nito, ngunit ramdam pa ang bahagyang pagpisil ng mga daliri sa palad ni Maylin. "Tiyahin!" Mahinam tawag ng dalaga, umiiyak na. Dahan-dahang dumilat si Tiyahin Sabel. Napakaliit na ng ngiti nito, pero naroon pa rin. "Salamat," bulong nito. Iyon ang huli nitong malinaw na salita. Ilang minuta pa ang lumipas at sa mismong silid na ilang buwan na ring naging pugad ng pag-aalaga, pagsubok at mga katotohanang hindi matatakasan, tuluyan ng pumikit si Tiyahin Sabel habang hawak ang kamay ng pamangkin na siyang tunay na nanatili sa kanya. Walang malakas na sigaw mula kay Maylin, wala ring eksenang dramatikong pagwawala. Ang lumabas sa kanya ay isang uri ng iyak na mas masakit, tahimik, pigil, at tila unti-unting nagpupunit sa loob. Yumuko lang siya at idinikit ang noo sa likod ng palad ng tiyahin niya na unti-unti nang lumalamig. Sa burol ni Tiyahin Sabel, dumalo ang maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng bayan, mga dating nangungupahan, mga nagtrabaho noon sa papauhan, mga kapitbahay, mga tindera sa palengke, mga taong minsang natulungan ng matanda sa tahimik na paraan. Doon nakita ni Maylin ang isang bersyon ng kanyang tiyahin na hindi niya gaanong nakilala habang nabubuhay pa. Hindi lang isang istriktong may-ari ng negosyo, kundi bilang babaeng tumulong sa mga pamilyang nawalan ng pambayad sa ospital, nagbigay ng pautang sa mga balong tindera na nagsisimula pa lang, at tumulong sa ilang estudyante nung mga taong malakas pa siya. Isa-isaying dumating ang 3 anak. Si Leandro ay mukhang pagod at mas tumanda kaysa sa huli niyang punta. Si Maristela ay simple ang suot, walang masyadong kolorete at halatang pigil ang emosyon. Si Tirso namay hindi makatingin lang tuwid kay Maylin o sa kabaong ng kanyang ina. Sa unang gabi ng burol, walang nanghas gumawa ng eksena. Marahil ay dahil naroon si Attorney Calestino, marahil ay dahil masyadong sariwa pa ang pagkawala, o baka naman dahil sa wakas, kahit papaano, naramdaman din nila ang bigat ng katotohanang wala na ang isang taong buong buhay nilang inasahan. Nang dumating ang araw ng pagbasa ng huling habilin, naroon muli ang lahat sa sala, ang parehong salang minsang niyanig ng kasakiman, ngayon ay binalot ng lungkot at kakaibang pananahimik. Binasa ni Attorney Calestino ang pinal na habilin ni Tiyahin Sabel. Malinaw ang lahat. Mananatili kay Maylin ang apartment building sa Rosal Street at ang pondong kasama nito. Ngunit bukod doon, may isa pang mas malaking bilin. Ang ancestral house ay hindi dapat ibenta. Sa halip, ayon sa nakasulat sa testamento at sinusuportahan ng isang hiwalay na trust fund, ito ay dapat gawing isang munting home care center para sa mga matatandang iniiwan o walang mapag-alagaan. Nang marinig iyon, napatingin ang lahat kay Maylin. Ang pangalang itatalaga sa lugar, Dagdag pa ni Attorney Celestino, ay Bahay Sabel. Napatakip ng bibig si Aling Belen, napayuko si Mang Roman, maging si Gining Perpetua na naroon bilang saksi ay napapahid ng luha. Si Maylin na may hindi agad nakagalaw. Biglang bumalik sa isip niya ang maulan na hapon sa silid ni Tiyahing Sabel, ang lumang sobre at ang mahinang boses nitong nagsabing ayaw nitong maging alaala lang ng away ang bahay. At sa pagkakataong iyon, naintindihan niya ang buong lawak ng tiwalang iniwan sa kanya. Hindi naging madali ang susunod na mga buwan. Kinailangan niyang asikasuhin ang permit, renovation at mga legal na detalye para sa Bahay Sabel. Kinailangan din niyang ipagpatuloy ang pagpapaayos sa apartment building upang magkaroon ng tuloy-tuloy na kita ang trust at maintenance funds.
ngunit hindi siya nag-iisa. Si Dr. Hadrian ang tumulong sa kanya sa medical requirements at sa pagdisenyo ng maayos na sistema para sa mga residenteng atatanda. Si Mang Roman naman ang nangasiwa sa ilang materyales at pagkuha ng matinong karpintero. Si Aling Belen, kahit nagretiro na sa pagiging kasambahay, ay pumayag na manatiling tagapayo sa kusina at pang-araw-araw na pangangailangan ng lugar. Si Sister Clarimond, isang madring kilala ni Dr. Hadrian, ay tumulong sa pag-uugnay sa ilang matatandang unang tumira sa Bahay Sabel. Mula sa lumang bahay na minsang pinagmulan ng sigawan, unti-unting nabuo ang isang tahanan may bagong layunin. Sa pagbubukas ng Bahay Sabel, naroon ang mga unang residente, isang lolo na iniwan ng mga anak sa ospital, isang matandang guro na walang naiwang kamag-anak, at isang aling may mahinang paningin na taon nang nangungupahan sa palengke. Nang makita silang nakaupo sa veranda, may hawak na tasa ng mainit na kape habang pinapainit ng umagang araw ang kanilang balat, hindi napigilang mapaluha ni Maylene. Hindi pala pera ang tunay na laman ng huling pamana ni Tiyahing Sabel. Ito ay pagkakataong gawing pag-aaruga ang sugat, gawing tahanan ang lugar ng away, at gawing pag-asa ang isang pangalang minsang nabalot ng samaan ng loob. Samantala, ang tatlong anak ni Tiyahing Sabel ay hindi agad naging mabubuti, ngunit unti-unti silang siningil ng buhay sa kani-kanilang paraan. Si Leandro, matapos malugi ng tuluyan ang negosyo, ay minsang dumalaw sa Bahay Sabel. Wala itong dalang papeles, wala ring yabang. Tahimik lang itong tumayo sa gate hanggang sa mapansin ni Maylene. "Anong kailangan mo?" Mahinahon niyang tanong. Nag-iwas ng tingin ang lalaki. "Wala, gusto ko lang makita." "Ang alin?" "Kung ano ang ginawa mo sa bahay ni Mama." Matagal siyang tinitigan ni Maylene bago siya bahagyang tumabi sa gate. "Pumasok ka." Pagpasok ni Leandro, wala itong nasabi agad. Pinagmasdan lang nito ang mga matatandang nakaupo sa sala, ang malinis na mesa, ang mga litrato ni Tiyahing Sabel sa dingding at ang simpleng altar sa sulok na may kandilang laging may sindi. "Hindi ko akalaing ganito," mahina nitong sabi. "Hinding-hindi mo talaga maiisip," sagot ni Maylene, "kung pera lang ang laging mong tinitingnan." Hindi na ito sumagot, ngunit bago umalis, maharan nitong sinabi ang mga salitang matagal nang hindi niya inaasahang maririnig mula sa isang anak ni Tiyahing Sabel. "Pasensya ka na." Hindi iyon sapat para burahin ang lahat, ngunit sapat iyon para simulan ang pagtanggap na may mga taong natututo lang kapag lubusan ng nawalan. Si Maristela naman minsang nagpadala ng kahon ng mga kumot at adult diapers para sa Bahay Sabel. Wala itong sulat, ngulit alam ni Maylene kung kanino galing iyon. Si Tirso naman, matapos ilang buwang rehabilitasyon at paglayo kay Boknoy Alvear at sa bisyo, ay nagsimulang tumrabaho bilang pahinate sa delivery truck ng isang kakilala ni Mang Roman. Hindi sila biglang naging mabubuti, hindi rin naging perpektong magkakapatid, ngulit nagsimula silang mabuhay nang hindi umaasa sa mana na pinaglalaban nila noon. At si Maylene, hindi na siya ang dalagang takot mawalan ng mauupahang silid at sanay lang mamuhay ng sapat. Habang pinapalago niya ang apartment building at pinatatatag ang Bahay Sabel, natuloy rin niya ang pag-aaral sa caregiving and management courses. Hindi rin nalayo sa kanyang buhay si Dr. Hadrian. Sa mga panahong sabay nilang inaasikaso ang mga matatanda, sabay na nagche-check ng gamot, at sabay na nakatingin sa veranda sa dapit hapon, unti-unting lumalim ang ugnayan na nagsimula sa simpleng pagdamay at respeto. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nakaupo sila sa veranda ng Bahay Sabel, hawak ni Maylene ang lumang liham ng kanyang tiyahin. Katabi niya si Dr. Hadrian. Tahimik lang, ngunit sapat ang presensya niya para damin niyang buo na ang mundong minsang nawasak nang mamatay ang kanyang ina. "Anong iniisip mo?" tanong ng doktor. Ngumiti siya habang nakatingin sa mga matatandang nagtatawanan sa bakuran. "Na tama si tiyahin," sagot niya. "May mga utang na hindi pera ang katumbas." "At nabayaran mo ba?" Dahan-dahang umiling si Maylene. "Hindi, pero siguro ipinapasa ko na." Sa huling pagkakataon, ibinuka niya ang liham at muling binasa ang pinakahuling linya ni Tiyahing Sabel. Ang tunay na pamana ay hindi ang perang naiiwan, kundi ang kabutihang na ipapamana sa mga taong marunong magdala nito.
At sa wakas, sa bahay na minsang umalingaw-ngaw sa sigawan ng kasakiman, ang natira na lamang ay halakhakan ng mga iniligtas ng pag-aaruga, mahinang yapag ng mga taong muling natutong magmahal at ang tahimik ngunit matatag na puso ng isang pamangking na minsang minamaliit, ngunit siya palang tunay na karapat-rapat magdala ng huling pamana.